pa man sumisikat ang araw, ay gising na ang aming buong pamilya at abala sa paghahanda ng kakailanganin sa pag-aani sa bukid. Ang aking nanay at mga kapatid ay dumiretso na sa bukirin, dala ang kani-kanilang mga spotlight upang magsimulang mag-ani. Ako'y dumiretso na sa pagsisiga ng apoy upang makapagluto ng kanin at ulam para sa mga makikiani. Sa aking obserbasyon sa bawat pag-aaning aking napupuntahan ay ganito lagi ang sitwasyon. Basta't naaaninag na ang paligid, kahit wala pang sikat ang haring araw, ay nagsisidatingan na ang mga makikiani. At yun na nga ang nangyari. Mapabinata, dalaga, o kaya'y matanda na, ay sabay-sabay nagsisidatingan at dumidiretso sa bukid. Minsan pa nga, nauuna ang mga may edad kaysa sa mga kabataan. Ang mga kababaihan ay kadalasan sa pag-aani ng gawain at ang mga kalalakihan naman sa pagbubuhat ng mga inani papunta sa sasakyan. Inilalagay nila itong mga carrots sa basket na gawa sa kawayan na kung tawagin dito ay tikli. Sa kanila ito bubuhatin. Habang pinagmamasdan ko sila, nabuhay sa akin ang bongga Pilipino. Naalala ko ang mga itinuro sa akin noong ako'y nasa elementarya pa lamang na bayanihan. Na ang sagisag nito'y kadalasang mga taong kumpun-kumpun na naglilipat ng bahay kubo. Bilang isang dumayo na sa Katagalugan at tumira ng halos 8 taon, wala akong nakitang noon at pagkakaalam ko'y patay na ang bayanihang tradisyon. Oo't nakakarinig ako ng mga balitang pagtutulungan lalo na sa panahon ng sakuna. Ngunit sa mga panahong yaon ay ang paglilipat ng bahay ang hanap-hanap ng hindi kong isipan. Ngunit sa mga sandaling ito, akin itong naalala at nasisiyahan bilang kabataan sapagkat may bagong mukha pala ang bayanihan. Ito ay Ubo, a Kalanguya way of Tagalog's bayanihan. Pagkatapos ng anihan, sila'y nagsalo-salo sa simpleng ulam na nilagang baboy. Nang sila'y matapos kumain, aking tinanong ang ilan sa mga nakiani kung ano ang upo at kanilang maipapayo sa kabataan. Nang sa gayon ay hindi mawala itong natatanging tradisyon. Ay, noong nga, iuglad, inluglugin na namin tayo. Panag-aapit, uglad, inuman, inuupuan, so man apit ka, mang alidrata, gait mo, nakatulungan, mudangan madatang niya, panapitan dya, masakol niya, mudangan matulungan. Kaya noong nga, nag-ipupukawin niya na, inluglugin na naman na niya, ituloy tayong kasa. Manalo. Nung tapay lang timpo ni kadalulong yun ng tan na kurmay bayanihan ay ornos ni umili. Now, ang gaton haya kama adaptar ngayon taman inluglugidan apo tayo ng tan. So, the best ni ay ornos ni umili akanda the komunidad kamasusurut lang tayo nga tabayanihan na kanini Tagalog. So hiyam man isimilyan ni input up ida nung man lulong yun ang tayo ingaton haya higaylin kamang kataggo ni hayan generation siyempre adapt yung method tayo iluglugin ng ornos niya ili tayo. Kung ganito lamang ang lahat ng tao, siguro'y binubuklod na tayo ngayon ng pagkakaisa at pagtutulungan at magiging maayos at mapayapa ang ating mundong ginagalawan.
Naway ang kanilang mga payo'y magsilbing inspirasyon sa ating mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Mapaanihan man o kahit anong pamang okasyon, tayo'y magkaroon ng busilak na puso at mapanindigan ang pagtutulungan. Naway ang ubo o kahit ano pa mang tawag sa inyo ay magpatuloy kahit saan man tayong dalhin